Bagamat 2 beses o 3 beses pa lang siyang nagkaroon ng maikling pakikipag-ugnayan kay Chris, natitiyak ni Jordan na si Chris ay mainitin ang ulo, magagalitin, marahas, insensitive, prangka at malupit. Hindi lamang siya ay isang mahusay na pagpipilian para sa isang asawa, ngunit siya ay tiyak na hindi magiging isang mabuting stepfather. At saka, nagkaroon ng away sa pagitan nina Chris at Jordan. Kinasusuklaman ni Chris si Jordan upang mailabas niya ang kanyang galit kay Jordan sa kanyang anak. Iyon ang pinakakinabahala ni Jordan. Si Chloe ay kaibig-ibig at namumukod-tangi. Hinding-hindi siya papayag na saktan siya ng sinuman. Sabi ni Lauren, huwag kang mag-alala, si Chris ay sayo ng pamilya Hank. Kahit na hindi siya maaaring maging isang responsableng ama, hindi niya abuso si Chloe. At saka, ako pa rin ang magiging main caretaker ni Chloe para hindi na maiiba sa dati. Dahil sinabi na ni Lauren, wala nang ibang masabi si Jordan. Hindi nagtagal, lumabas ang dalawa sa kwarto. Sa sandaling gawin nila, agad na pumunta si Chris at sinabi kay Lauren, Lauren, tinawagan ko lang ang aking mga magulang at sayo. Dahil malapit na tayong ikasal, gusto kong maghapunan ang ating mga pamilya ngayong gabi. Natakot din si Chris na maimpluwensyahan si Lauren ni Jordan at kanselahin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kaya nagpasya siyang gumawa ng unang hakbang sa pamamagitan ng paghiling sa kanyang mga magulang na kumain upang kumpirmahin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Tumango si Lauren na hindi tumatanggi. Magaling! Tuwang-tuwa si Chris. Maghanda na tayo sa pag-alis. Pumunta tayo sa isang bridal shoot studio bago yon. Okay. Sumang-ayon si Lauren at saka naglakad patungo sa Jordan, bakit hindi ka nalang bumalik bukas? Naman. Nagpaalam si Jordan kay Chloe saka pinanood si Chris na itinaboy sina Lauren at Chloe. Nang papaalis na siya, nakita ni Jordan ang mayabang na ekspresyon sa mukha ni Chris at hindi niya maiwasang makaramdam ng ganang bugbugin siya. Chris Hank, ininsulto mo ako sa publiko sa kalye ngayon at pinahiya mo ako sa harap ng aking anak. Hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na ito ng ganoon lang. Naikuyom ni Jordan ang kanyang kamao. Siya ay isang mapaghiganti na tao na maghihiganti kung saan ito nararapat. Kapag nahanap na niya si Victoria, aalis siya sa villa. Ang mga piniling gulo kay Jordan ay lubos na nanliligaw sa kamatayan. Bago umalis, maaaring patayin sila ni Jordan nang walang anumang pag-aalinlangan. Sir, pumasok ka na sa loob para uminom ng tsaa at magpahinga sandali. Sinalubong ng katulong na si Felicia si Jordan sa pintuan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jordan at sinabi niya, no thanks, may iba pa akong dapat hawakan at kailangan kong umalis. Paglabas ng bahay, palihim na tinawag ni Jordan si Tim. Napabulala si Tim, Mr. Jordan. Tumawag si Jordan, Tim, kailangan mong umalis sa ise. I'm guessing na pinadala na ng mga Howard ang kanilang mga subordinates para tugisin ka. Kapag nahanap ka na nila, tiyak na mahihirapan ang mga Howard. Tanong ni Tim, kung aalis ako, ano ang mangyayari sa kaligtasan mo? Sinabi ni Jordan, kung gusto ako ng mga Howard na patayin, gagawin nila ito nang bumalik ako sa pangalawang pagkakataon. Dinukot na nila ngayon si Victoria na may layuning pilitin akong sumuko at pakasalan si Lauren Howard. Hindi nila ako sasaktan sa ngayon. Sinabi ni Tim, sa kasong ito, pupunta ako sa Houston para hanapin si Salvatore. Nabalitaan ko na may pagbabalik-tanaw para sa kanyang kaso at baka mapalaya siya sa lalong madaling panahon. Napanood ni Jordan si Martin na tumawag ng ilang tao para ayusin ang kaso ni Pablo at Salvatore, at tila hindi na niya binalikan ang kanyang sinabi pagkatapos. Matapos magbigay ng paliwanag ay ibinaba ni Jordan ang telepono. Si Jordan ay wala ng pera, at hindi niya hiniling kay Tim na magpadala sa kanya ng pera dahil ayaw niyang makipagsapalaran si Tim. Dahilan, naramdaman niyang lihim siyang pinagmamasdan ng mga Howard. Ang problema sa kamay para sa Jordan upang malutas ay ang pagkuha ng pera at isang lugar upang manatili. Kaya naman, sinuri ni Jordan ang kalapit na mapa, at pagkatapos ay sinundan ito sa isang shopping mall na pinangalan ng Jens Mall malapit sa bahay ni Lauren. Ito ay isang napaka-upscale na mall sa EC at Jordan na nilayon na mag-apply para sa isang trabaho bilang isang security officer ng mall. Una, kaya niyang lutasin ang isyu ng tuluyan, at pangalawa, maaari siyang kumita ng pera. Siyempre, may mas mahalagang dahilan bukod doon. Ito ay isang trabaho na napakaangkop para sa pagtulong kay Jordan na mahanap si Victoria. Ang mall ay madalas na masikip sa mga tao at mga sasakyan, kaya kung si Jordan ay binabantayan ng mga Howard,
iyon ang magiging pinakamadaling paraan para makaalis siya sa paningin ng mga Howard sa pinakamaikling panahon. Malinaw na naramdaman ni Jordan na higit sa isang tao ang sumusunod sa kanya habang papunta siya sa Yena Mall mula sa bahay ni Lauren. Pagdating niya sa opisina ng security department ng mall, kumatok si Jordan sa pinto at pumasok. May nasa loob na isang medyo may edad na lalaki na humihitit ng sigarilyo habang nanonood ng sa kanyang cellphone. Ang lalaki ay hindi kaakit-akit at hindi masyadong desente, ngunit siya ay tila makapangyarihan. Hello. Nang lumingon ang lalaki at nakita si Jordan, naisip niyang customer ng mall si Jordan dahil sa kanyang pinong aura, kaya mabilis na bumangon at magalang na sinabi, "Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, sir? Naliligaw ka ba?" Sabi ni Jordan, "Nandito ako para mag-apply ng trabaho bilang security officer." "Nag-hire ka ba?" Nang mabalitaan niyang nandito si Jordan para mag-apply ng trabaho, agad na nagbago ang ugali ng lalaki. "Kaya nandito ka para makakuha ng trabaho?" Nagulat ako. Bumalik ang lalaki sa kanyang upuan at nagpatuloy sa panonood ng sa kanyang telepono habang hindi pinapansin si Jordan. Sinabi ni Jordan, "Kailangan ko lang ng ilang daang dolyar bawat buwan at isang tirahan." Nagulat ang lalaki nang marinig ang hiling ni Jordan. "Ilang daang dolyar bawat buwan? Sigurado ka ba? Ang ganoong sweldo ay hindi iral sa isang pangatlo o ika-4 na antas ng lungsod, pabayaan ang isi." Tumango si Jordan. Natuwa ang lalaki at sinabing, "Kung gayon, natanggap ka na. Ako ang tagapamahala ng Departamento ng Seguridad at maaari mo akong tawagan kung kailangan mo ng anuman sa hinaharap. May set ng uniform ng security officer sa locker. Magpalit ka na ngayon tapos pumunta ka sa parking lot ng mall sa 3rd floor. Palitan mo si Jay na nakaduty doon at sabihing bumalik." Sinabi ni Jordan, "Wala akong pera ngayon, kaya kailangan mo akong bigyan ng 200 dolyar ngayon." Pinag-isipan ito ng manager, pinalaki si Jordan, at naramdaman niyang hindi siya mukhang sinungaling, kaya sinabi niya, "Ipakita mo sa akin ang iyong Ibinigay ni Jordan sa manager ang kanyang card, at tiningnan ito ng huli bago kumuha ng $200 na cash mula sa kanyang wallet at ibinigay kay Jordan. "Iwan mo rito ang iyong Maswerte ka ngayon. Karaniwang hindi ako nagdadala ng napakaraming pera. Gumastos ka ng matalino o wala kang pera para sa buwang ito." Naman. Kinuha ni Jordan ang pera, nagpalit ng uniforme ng security officer, at saka tinungo ang parking lot sa ikatlong palapag. Dahil ito ay isang high-end na mall, ang uniforme ng security officer ay medyo iba sa ibang mga mall. Sa halip, ito ay kahawig ng uniforme ng isang kapitan ng eroplano. Nang lumakad si Jordan, maraming mga batang babae ang tumingala sa kanya at nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili. "Wow, ang gwapo nitong kapitan. Gusto ko talagang makuha ang number niya. Hindi siya kapitan. Tignan mo nga, uniforme yon ng isang security officer." "Ano? Paano magiging security officer ang ganitong gwapong lalaki? Nakakaawa naman ang sweldo niya. Sis, bakit hindi natin siya gawing boy toy?" Hahaha. Nagbago na talaga ang panahon. Ang mga kabataang babae ay gumagawa ng mga puna nang walang pagpipigil at narinig silang lahat ni Jordan. Hindi gaanong nag-react si Jordan at sa halip ay pumunta siya sa parking lot sa ikatlong palapag kung saan nakita niya ang security officer na nakaduty. Tanong niya, "Ikaw ba si Jay?" Tumingin si Jay kay Jordan at nagtanong, "Bago ka ba dito?" Tumango si Jordan at sinabing, "Pinalitan ako ni manager, Harry, pwede ka nang pumunta sa opisina at magpahinga." Agad na tuwang-tuwa si Jay. "Talaga? Galing. Kapag nakatayo dito, hindi ako makainom ng tubig. Namamatay ako sa uhaw. Aalis na ako ngayon." Hinila ni Jordan si Jay at sinabing, "Bigyan mo ako ng panimula sa mga kinakailangan ng trabaho." Sabi ni Jay, "Napakasimple niyan. Kailangan mo lang tingnan kung ang driver ng bawat kotse ay may gold membership card o resibo. Tandaan, tanging ang may membership card o gumastos ng higit sa $13,000 ang maaaring magmaneho ng kanilang mga sasakyan dito. Kung hindi, sabihin sa kanila na mawala." Pagkasabi nun ay mabilis na umalis si Jay. Sa sandaling ito, nangyari na ang isang pulang Ferrari sports car ay nagmaneho, kung saan mayroong dalawang napakabata at magagandang babae na tila mga 20 taong gulang. Gayunpaman, nagulat si Jordan nang makita ang dalaga sa passenger seat. Bigla siyang napasigaw,
Ang nakaupo sa passenger seat ay walang iba kundi si Elle. Gayunpaman, ang magandang babae sa driver's seat ay tumingin kay Elle na nagtataka. Jenny, kilala mo ba itong security officer? Parehong nagulat sina Elle at Jordan nang magkita sila sa EC. Jordan? Sumakay si Elle sa passenger seat, nakasuot pa rin ng manipis na damit na nagpatingkad sa kanyang anyo sa kabila ng lamig. Bagamat nagulungan ang bintana sa gilid niya ay hindi man lang niya nilingon si Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Jordan ay ngayon ay isang opisyal ng seguridad at walang mayamang babae sa isang Ferrari ang mag-aalaga kung ano ang hitsura ng isang opisyal ng seguridad. Kung hindi tinawag ni Jordan ang kanyang pangalan, maaaring hindi siya napansin ni Elle. Iniska ni Elle si Jordan pataas at pababa. Dahil alam niya kung ano ang nangyari kay Jordan kamakailan, tinanong niya, ikaw pumunta sa EC para maging security officer. Tumango si Jordan sa kahihiyan. Si Jordan ang dating presidente ng A Corporation na mataas sa era at tinitingala ng mga Camden. Ibinato pa ni Elle ang sarili sa kanya na nakasuot ng skin-tight dress sa tuwing magkikita sila. Gayunpaman, ngayon si Jordan ay isang security officer na lamang kay Elle. Bakit nasa ka? Tanong ni Jordan, alam niyang dapat nasa Orlando na ang pag-aaral ni Elle sa mga oras na ito. Sagot ni Elle, nag-aaral ako ngayon sa isang film academy at naghahanda akong maging artista. Nagulat si Jordan at tinanong niya, bakit bigla kang sumali sa isang film academy at nagpa siya na pumasok sa entertainment industry? Sagot ni Elle, in fact, I've been intending to learn to act and I came here last summer to sit for the examination and the interview for the film academy. Tinanggap din ako ng EC Film Academy but my parents refused to let me go. Ngayong sira na ang pamilya ko, pumayag sila na pasukin ako sa entertainment industry para kumita. Tumango si Jordan. Naiintindihan niya kung ano ang mga magulang ni Elle. Sa katunayan, noon pa man ay mataas ang tingin ng mga Camden sa kanilang mga sarili at bagamat sila ay isang second-tier na pamilya, ang kanilang mga kinakailangan para sa kanilang mga anak ay katulad ng mga top-tier na pamilya at iyon ay, ang kanilang mga anak ay hindi pinapayagang sumali sa entertainment industry. Ngayon, ang mga Camden, maliban kay Hailey, na nakatanggap ng humigit kumulang $300 milyong mula kay Brad, ay lubog sa utang. Palaging magkaaway sina Hailey at Elle, at imposibleng bigyan siya ni Hailey ng pera. Ang katotohanang sasali na ngayon si Elle sa entertainment industry ay resulta rin ng paghihiganti ni Jordan kay Hailey. Tanong ni Jordan, ngayon ko lang ba narinig na tinawag kanyang Jenna? Tumawa si Elle at sinabing, haha, si Jenny. Jenny. Pinalitan ko na ang pangalan ko ng Jenny. Jenny Camden ang stage name ko ngayon. Hindi ko gusto ang ibinigay kong pangalan. Mas mahirap para sa mga tao na maalala ako. Si Elle ay talagang hindi gaanong kaakit-akit na pangalan kaysa kay Jenny. Sa pagtingin sa dalaga sa kanyang harapan, pakiramdam ni Jordan ay hindi na niya ito kilala. Masyadong nagbago si Elle. Malaki ang pagbabago sa kanyang mukha at figura dahil sumailalim siya sa plastic surgery. Pati ang ugali niya ay nagbago na. Siya ay naging mas mature at maunawain. Dati, kinukutya ni Elle si Jordan sa maraming pagkakataon, ngunit mula nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan nito, naging mabait ito sa kanya, kahit na paulit-ulit itong naging walang pera. Ngumiti ang magandang babae sa driver's seat at sinabing, Jenny, salamat sa honk na ito, nalaman kong Elle ang pangalan mo noon. Napangiti rin si Jordan at napatingin sa ganda sa driver's seat. Ngumiti si Elle at nagpakilala, ito ang kaklasiko mula sa Film Academy, Dakota. Hello. Bati ni Jordan sa kanya. Hello. Medyo magalang si Dakota kay Jordan dahil alam niyang kilala nito si Elle. Nagtanong si Dakota, kailangan ko ba ng katibayan ng pagbili para maiparada ang aking sasakyan sa itaas? Ayan. Inabot ni Dakota ang kanyang payat na braso at iniabot kay Jordan ang isang resibo sa pamimili kung saan nakasaad ang kabuang paggasta na $30,000. Masasabi ni Jordan na ang kaklase ni Elle ay mula sa isang mayamang pamilya. Tiningnan ito ni Jordan at sinabing, pakipasok. Bye, Jordan, hahanapin kita ulit ng tsaa kapag may oras ako. Ikinaway ni Elle ang kamay niya. Paalam. Kumaway si Jordan sa kanilang dalawa. Dahan-dahang pinasok ni Dakota ang kanyang sasakyan sa loob at, habang naghahanap ng parking space, tinanong niya, Jenny, sino ang security officer na yon ngayon? Sagot ni Elle na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, ang taong kumuha ng aking unang halik. Gulat na bulalas ni Dakota.
Damn it! Inalis talaga ng security officer ang first kiss mo. Walang saysay yan. Humagikik si Elle at napabulalas, napangiti si Elle, huwag mong maliitin siya dahil security officer na siya ngayon. Nakakabilib talaga siya dati. Siya ang dating presidente ng Ace Corporation at ang dating asawa ng aking pinsan. Nakasakay siya noon sa may batch at nagsusuot ng immaculate suit araw-araw. Siya ay napakagwapo at cool, mapang-akit na chief executive officer. Gusto ko rin ibigay sa kanya ang virginity ko pero sa kasamaang palad ayaw niya. Ipinarada na ni Dakota ang kanyang sasakyan at tinanggal ang kanyang seatbelt. Tumawa siya at sinabing, buti hindi mo ginawa. Tingnan mo kung gaano kahirap ang ginagawa niya ngayon. Hindi ba mas magandang ipagpalit ang iyong virginity sa lead role ng isang teleserye? Ngayong si Elle ay dumating sa isi upang bumuo, umaasa si Dakota na samahan din siya. Sabi ni Elle, di ba sabi mo ayaw ni Mr. Hank from EA sa mga newbie actress na tulad ko? Sinabi ni Jordan, okay, sige, hanapin mo ako. Kung wala sa akin ang gold membership card, lumuhod ka para humingi ng tawad sa akin at pagkatapos ay mawala ka sa iyong sasakyan. Nang walang sinasabing anuman, sinimulan kaagad ni Chris ang paghahanap kay Jordan, ngunit nalaman niya na walang anuman maliban sa $200 na pera, ilang gamot na madalas dala ni Jordan, at iba pang mga bagay. Wala talagang gintong membership card. Sa pagkakataong ito, bumaba na rin ang sasakyan sina Lauren at Chloe. May dalawa pang sasakyan sa likod ng sasakyan ni Chris na patuloy na bumusina sa kanila. Anong ginagawa mo? Pwede bang bilisan mo? Umalis ka nga. Ito ay $1,156 vintage Cadillac. Mayroon itong manu-manong gearbox. Hindi ko alam kung paano huminto sa isang dalisdis. Kung ito ay dumulas pababa mamaya at bumangga sa isa pang kotse, babayaran kita. Nang makita ito, sinabi ni Lauren kay Chris, Chris, bakit hindi ka nalang mag-park sa underground parking? Pupunta kami ni Chloe sa mall para hintayin ka. Bagamat makapangyarihan ang pamilya ni Chris, sa isi lang yon. Sa pangkalahatan, hindi nila nais na lumikha ng gulo, lalo na't ang mga maaaring iparada ang kanilang mga sasakyan sa ikatlong palapag ay pawang mayaman at hindi dapat ipagwalang bahala. Fine, Jordan, ang lakas ng loob mo talaga. Tinuro ni Chris si Jordan at wala ng choice kundi bumalik sa sasakyan niya. Jordan Steele, huwag mong isipin na kaya mo akong kalabanin dahil lang sa nakakapagluto ka ng kaunting ulam at nakakagawa ng mga magic trick. Isa kang walang pera ngayon at marami pa tayong hinaharap sa hinaharap. Papatayin kita maya-maya. Pagkatapos sabihin yon, si Chris ay nagmaneho pababa, tinanggihan at nanlumo. Maya-maya, biglang sumugod ang manager at dire-diretsong naglakad patungo sa Jordan. Anong nangyayari? Nabalitaan ko na medyo masikip ang trapiko dito. Paliwanag ni Jordan, naku, okay na. May dumating na customer na walang gold membership card. Huminto siya saglit dito pero naayos na ang usapin. Oh, buti na lang okay na. Aalis na sana ang manager, bigla niyang nakita si Jordan na nakatayo sa tabi ng isang babae at anak nito. Ang babae ay maganda at ang kanyang anak na babae ay kaibig-ibig. Daddy, sino siya? Biglang tanong ng dalaga. Sumagot si Jordan, ang aking superior. Nang marinig ng manager ang pagtawag ng dalaga kay Jordan ng daddy, agad siyang natigilan. Tinuro niya ang babae at tinanong, anak mo ba siya? Tumango si Jordan. Tinuro ulit ng manager si Lauren. Yung babae. Nagkusa si Chloe na sumagot. Siya ang aking ina. Napatulala ang manager nang malaman na ang bagong hire na security officer ay ama at asawa ng isang cute na batang babae at isang malafairy na babae, ayon sa pagkakabanggit. Mag-asawa ba ang dalawang ito? Kayo. Siya. Kayo ni. Ang manager ay ganap na nauutal sa puntong ito dahil hindi siya makapaniwala na ang isang security officer na kailangang humingi sa kanya ng pautang na $200 ay magkakaroon ng napakagandang asawa. Tumingin sa manager, si Steve, na walang tigil na tumalsik, nagtanong si Jordan, ano pong problema, sir? Napatingin si Steve kay Lauren at walang humpay na napalunok ng laway kahit hindi pa niya nakikita ng lubusan ang figura nito. Kung tag-araw o kung siya ay may pagkahilig sa pagsusuot ng matipid na damit tulad ni Elle, malamang na lumuwa ang mga mata ni Steve. Hindi. Nagkunwaring kalmado si Steve dahil ayaw niyang mawala ng katinuan sa harap ng kanyang nasasakupan. Magiliw na inilahad ni Lauren ang kanyang kamay kay Steve at sinabing, Manager Steve, tama ba?
Hello, pakiingatan si Jordan kapag nagtatrabaho siya rito sa hinaharap. Agad namang nagulat si Steve. Hindi. Walang problema. Ituturing ko si Jordan na parang kapatid ko at aalagaan ko siyang mabuti. Panigurado. Ngumiti si Lauren at tumango bago sinabi kay Jordan, Jordan, pupunta kami ni Chloe sa mall. Hindi na kami hahadlang sa pagtatrabaho mo. CJ. Tumingin si Jordan kay Chloe at sinabing, baby, magkita tayo bukas ng umaga. Ipinatong ni Chloe ang kanyang maliliit na kamay sa kanyang ulo at pagkatapos ay gumawa ng puso gamit ang kanyang mga daliri. Bulalas niya, hihintayin kita. Hindi napigilan ni Jordan na matawa. Ang ganda talaga ni Chloe. Pagkaalis ni na Lauren at Chloe, tinapik ni Steve si Jordan at napabulalas, bata, bagay ka talaga. Nakuha mo ang napakagandang babae. O tama, narito ang $400 at ang iyong Bahagyang nagulat si Jordan. Ito ay Sabi ni Steve, hoy, walang kumikita ng $200 sa isang buwan sa mga araw na ito. Bibigyan kita ng $600 ng maaga. Kunin mo ito at gastusin. Humingi ka pa sa akin kapag naubusan ka ng pera. Poprotektahan kita mula ngayon. Kinuha ni Jordan. Okay, salamat. Maya-maya, 2:00 na ng madaling araw. May mga parokyano pa rin na alis pagkatapos ng midnight show sa mga sinehan sa mall. Sa wakas, wala nang ibang natira. Sinuri ni na Jordan at Jay ang bawat sulok ng mall at nagsimulang maglakad nang makarating siya sa unang palapag ng mall. Sabi ni Jay, nakakapagod talaga. Kailangan kong ibuhos ang loob ko araw-araw para lang kumita ng ganitong kaunting pera. Naglabas si Jordan ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa at nagtanong, gusto mo bang manigarilyo? Nang makitang ang mga sigarilyo ni Jordan ay nasa tatak na nagustuhan niya, tuwang-tuwa si Jay. Naman, magkaroon tayo ng isa. Nagsimula silang manigarilyo at sinabi ni Jordan, Jay, pwede mo ba akong tulungan? Magkunwari tayong mag-aaway dito at magkunwari kang sasaksakin ako hanggang sa mamatay bago kalagkarin papasok sa bahay. Natigilan si Jay. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sabi ni Jordan, first day ko sa trabaho at pagod na pagod ako. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong matulog sa loob ng ilang sandali. Kinawayan ni Jay ang kanyang kamay at nagtanong, bago ka lang at gusto mong umidlip sa unang araw mo sa trabaho. Bakit ka ganyan? Inabot ni Jordan kay Jay ang $80. Nagsimulang mag-alinlangan si Jay. He quietly picked up before said with a smile, haha, sa unang araw ko sa trabaho, napagod din talaga ako. Okay, pero bakit kailangan mong ituloy ang pag-arte? Tumawa si Jordan at sinabing, halika na. Walang pakialam si Jay kung may espesyal na interes si Jordan. Okay, tara na. Mabilis na kinurot ni Jordan si Jay na agad namang binatukan at saka nagpanggap na cellphone niya at ginamit para saksakin ng paulit-ulit si Jordan. Dahan-dahang tumalikod si Jordan. Drag me in, paalala ni Jordan kay Jay. Walang magawang sinabi ni Jay, buddy, kailangan mo bang gawing makatotohanan ito? Kung sakaling mabitin ka talaga, magiging mamamatay tao ako. Sinabi ni Jordan, ayos lang, wala kang dalang armas. Ano ang kinakatakutan mo? Dahil binigyan na siya ni Jordan ng pera, nagpa siya si Jay na gawin ang sinabi ni Jordan at kinaladkad siya papasok sa kwarto bago umalis. Tiningnan ni Jordan ang oras at lihim na naisip, dapat silang dumating sa lalong madaling panahon upang suriin ang aking sitwasyon. Ginawa iyon ni Jordan para maakit si Brad at ang mga nasasakupan ni Chris. Sa katunayan, pagkatapos ng mga 15 minuto, narinig ni Jordan ang magaan na yabag na nagmumula sa labas. Papalapit ng papalapit ang mga yabag. Craig. Itinulak ang pinto at itinutok ng estranghero ang kanyang cellphone kay Jordan na nakahandusay sa lupa. Sa pagkakataong ito, biglang iminulat ni Jordan ang kanyang mga mata at sinipa ang lalaki sa kanyang mukha. Gayunpaman, malinaw na eksperto din siya dahil kumuha siya ng ilang mga shot mula sa Jordan. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng isa sa isang laban, kakaunti ang maaaring talunin si Jordan. Hindi nagtagal, pinasuko siya ni Jordan. Sabi ni Dakota, maraming big shots, at isa lang si Mr. Hank sa kanila. Hihilingin ko kay Scarlett na tulungan kang tumingin sa paligid. Huwag kang mag-alala, maganda ang figure mo at tiyak na maraming seon ang gusto sa'yo. Kailangan nating hanapin ang may pinakamalaking puhunan para makasiguro ka at manatili sa entertainment industry.
Sa panahong ito, karaniwan para sa mga magagandang celebrity na magkaroon ng mga taga-suporta. Nang masigasig na ginagawa ni Jordan ang kanyang gawaing pansiguridad, palihim na lumapit ang isang lalaki para tawagan si Chris. Mr. Hank, pumunta si Jordan sa YEA bilang security officer, at nandito siya ngayon sa parking lot ng ikatlong palapag. Pinangunahan ni Chris sina Lauren at Chloe sa sandaling ito, at kakapili lang ng isang tindahan ng damit pangkasal. Lauren, punta tayo sa Yes Mall para bumili ng sing-sing, sabi ni Chris. Hindi fan si Lauren ng shopping sa mall. Bakit hindi ka mag-isa? Papasa kami ni Chloe. Desidido si Chris na hayaan sina Lauren at Chloe na makita mismo kung paano pinapahiya ni Jordan ang kanyang sarili. Sabay na tayo, may playground ng mga bata doon at pwedeng maglaro si Chloe. Sige na. Hindi naman tumanggi si Lauren. Dahil malapit na niyang pakasalan si Chris, umaasa siyang makapagtatag ng magandang relasyon sina Chloe at Chris sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, isang Lincoln Navigator ang nagmaneho papunta sa parking lot ng Yes Mall sa ikatlong palapag. Si Chris ang nagmamaneho habang si Lauren at Chloe ay nakaupo sa likod. Sinadya niyang ibinaba din ang mga bintana ng backseat para makita nina Lauren at Chloe si Jordan. Daddy. Madalang na tumitig si Lauren sa iba, pero nakikilala ni Chloe si Jordan sa isang sulyap. Nang makita ni Lauren si Jordan, na nakasuot ng uniforme ng security officer, agad niyang naintindihan kung bakit gustong pumunta doon ni Chris. Chloe, Lauren. Tuwang-tuwa si Jordan na makita sina Lauren at Chloe. Gayunpaman, biglang tumawa si Chris at sumingit, Hoy, sino ito? Hindi ba ikaw si Jordan Steele? Bakit ka nagtatrabaho bilang isang opisyal ng seguridad? Nang makita ni Jordan si Chris, alam niyang tiyak na hindi nagkataon na nasa shopping mall sina Lauren at Chloe. Bagamat ang mall ay puno ng mga luxury brand store, marami pang mga upscale malls sa EC, kaya walang dahilan para sila ay narito. Itinuring niya na malamang na nalaman ni Chris na nagtatrabaho siya doon bilang isang security officer, at sa gayon, sinasadyang nagmaneho doon upang panoorin si Jordan na gumawa ng kalokohan sa kanyang sarili. Damnit, mukhang hindi lang si Brad Howard ang sumusunod sa akin, pero may pinadala rin si Chris Hank para bumubuntot sa akin. Nahihirapan si Jordan dahil nandidiri siya sa pakiramdam na nakabuntot. Dahil may nakabuntot siya, wala siyang paraan para imbestigahan ang kinaroroonan ni Victoria. Nang makita ni Chloe si Jordan, tuwang-tuwa siyang napabulalas, Daddy, ang gwapo mo sa suot na ito. Ang isang maliit na batang babae na mahigit 3 taong gulang lamang ay halatang walang gaanong alam tungkol sa pagkakaiba ng mga katayuan sa pagitan ng mga tao. Naramdaman na lang niya na mukhang mabait si Jordan sa kanyang uniforme, na ibang-iba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ngumiti si Chris at sinabing, Chloe, nakasuot ng uniforme ng isang security officer ang tatay mo. Nakatitig si Chloe kay Jordan na dilat ang mga mata at baka sa mukha nito ang paghanga. Wow, ano ba ang security officer? Ang galing! Gusto kong maging security officer paglaki ko sa hinaharap. Nagmamadaling ibinaling ni Chris ang kanyang ulo at ipinaliwanag, ang isang opisyal ng seguridad ay isang napakababa. Chris! Bago pa matapos si Chris ay pinigilan siya ni Lauren. Sumingit siya, bata pa si Chloe, at ayaw kong ipakilala mo sa kanya ang social hierarchy sa murang edad. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Lauren kay Chloe, ang isang security officer ay isang kagalang-galang na propesyon. Nandito si Daddy para tingnan kung mayroon tayong pass na papasukin. Kung hindi, hindi niya tayo papayagang makapasa. Tumango si Chloe at nagtanong, mayroon ba tayo? Parehong napatingin sina Lauren at Chloe kay Chris. Si Jordan din ay napatingin kay Chris at sinabing, pakipakita ang iyong gold membership card o patunay ng pagbili, kung wala ang alinman sa mga ito, hindi ka papayagang iparada ang iyong sasakyan dito. Tumawa ng malakas si Chris at sinabing, hahaha. Jordan, bigla akong nakaramdam na ako ang pangunahing karakter ng isang nobela, at ikaw ang malaking kontrabida. Sinasadya mong pahirapan ako at ayaw mo akong pasukin, kaya kukunin ko ang aking gintong membership card at ipapahiya ka. Masyado akong pamilyar sa eksenang ito. Hahaha. Bakit wala akong gold membership card? Panoorin mo ako, pum. Inilabas ni Chris ang gold membership card ng Yes Mall mula sa kanyang wallet at inihagis ito sa labas ng kotse sa Jordan. Smack! Ang gintong baraha ay tumama sa katawan ni Jordan at pagkatapos ay nahulog sa lupa. Malamig na yumuko si Chris.
Sinadya niya lang ipahiya si Jordan dahil gusto niyang yumuko si Jordan at kunin ito para sa kanya. Sa kabilang banda, yumuko nga si Jordan para kunin ang card. Gayunpaman, hindi kinuha ni Jordan ang isang gold membership card, ngunit isang hospital consultation card. Tiningnan ni Jordan ang card at binasa ng malakas, "Yeah, hospital, consultation card for infertility." "Sir, mali ba ang nakuha mong card?" "Ano?" Natigilan si Chris. Naalala niya na ang card na ibinato niya ay ang gold membership card ng ES Mall. Hindi na itapon ni Chris ang maling card sa labas ng kotse, ngunit pinalitan ito ni Jordan sa sandaling kinuha niya ito. Tinapon ng isang customer ang card na yon nang dumating siya ngayon lang. Walang oras si Jordan na itapon ang card sa basurahan at sa halip, inilagay ito sa kanyang bulsa. Hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito sa sandaling ito. Si Jordan ang nagkusa na iabot ang card kay Chris at sinabing, ang ospital na yon ay may pinakamagandang fertility treatment para sa mga impotent na lalaki. "Nagamot ka na ba?" Galit na galit si Chris at hindi napigilang lumingon para sulyapan si Lauren na nakayuko ng walang imik. Sa kabilang banda, binigyang kahulugan ni Chris ang kanyang pagkilos bilang pagpapahayag ng kanyang pagkabigo sa kanya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Chris, "Lauren, binabalangkas ako ng punk na ito. Wala akong sakit. Hindi pa ako nakapunta sa fertility clinic. I'm in the pink of health." Ang consultation card na ito ay dapat kay Jordan. Siya ay dapat ang baog. Ngumisi si Jordan, "Are you kidding me? Kung baog ako, saan nanggaling si Chloe? We had a paternity test done." "Ha, Chris, balita ko minsan ka nang nag-asawa, pero hindi ka nagkaanak. Siguradong hindi ka hiniwalayan ng dati mong asawa dahil hindi ka makakapanganak." Agad na nagalit si Chris. "Bullshit. Malinaw na gusto niya akong hiwalayan dahil sinaktan ko siya." Sinabi ni Jordan, "Oh, Chris Hank, natamaan mo ang isang babae. Tawagan mo ang iyong sarili na isang lalaki. Paano ka makakagawa ng pang-aabuso sa tahanan?" Pinaamin mismo ni Jordan si Chris para makita ni Lauren kung anong klaseng tao siya at sa gayon, pag-isipang mabuti kung papakasalan siya. "Ikaw, bastard." Galit na galit si Chris. Bumaba siya ng sasakyan at tinuro si Jordan. "Siguro napalitan mo ang aking gintong membership card noong kinuha mo ito mula sa lupa ngayon. Dapat ay nasa iyo ang aking gintong membership card. Gusto kitang pilitin." Nagtanong si Jordan, "Paano kung wala sa akin?" Sinabi ni Chris, "Talagang sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo?" Hinawakan ni Jordan ang pulso ng kanyang kalaban. Ang lalaki ay may maraming gulugod at tumangging magsalita. "Ah! Masakit! Masakit!" Alam ni Jordan kung paano pahirapan ng husto ang isang tao. Maya-maya ay nagsalita ang lalaki. "Ito ang sayo ng Howards." "Brad? Saang ospital siya ngayon?" tanong ni Jordan. "Magsalita ka." "Ah! Sasabihin ko. Nasa E-ward siya ng First Hospital." Bang! Hinampas ni Jordan ng kamay ang liig ng lalaki at dire-diretsong pinaalis. Sa sandaling ito, narinig muli ni Jordan ang tunog ng mga yabag mula sa labas, at kitang-kita sa gaan ng mga yabag na mas walang karanasan ang taong dumating sa pagkakataong ito. Damn it, itong punk na si Jordan ay hindi namatay, di ba? Hindi lang naitago ng taong ito ang tunog ng kanyang mga yabag, bulong pa niya sa sarili. Habang binuksan ng kabilang partido ang pinto, dire-diretsong lumabas si Jordan, na nagbigay sa kanila ng matinding takot. "Ah!" Lumapit si Jordan sa kanila at nagtanong, "Para saan ba kayo nandito?" Nauutal ang lalaki at sinabing, "Ako dumadaan lang ako." Sinabi ni Jordan, "Pinadala ka ba ni Chris para sundan ako?" Ang lalaki ay tumanggi na may masamang tingin, "Ano ang sinabi mo? Hindi ko maintindihan." Ibinagsak siya ni Jordan sa lupa gamit ang isang suntok. Ang lalaking ito ay hindi makaganti sa lahat. "Bumalik ka at sabihin kay Chris na huwag na akong sundan muli. Kung hindi, hindi ako magiging mabait sa kanya. Magwala ka." Umalis ang lalaki sa takot, at kinumpirma ni Jordan na walang sumusunod sa kanya bago nagpara ng taksi papunta sa ospital. Pakiramdam niya ay tiyak na malalaman ni Brad kung si Victoria ang nasa kamay ng mga Howard. Bago dumating si Jordan ay nagpalit siya ng damit ng lalaking pinadala ni Brad para sundan siya. Natuklasan niya na ang mga alipors ng Howard, lalo na ang mga kampo ni Brad, ay nakasuot ng pare-pareho.
Ang kanilang mga sombrero, sapatos at damit ay pawang uniforme. Masasabi niya sa isang sulyap na nagtrabaho sila para sa Howards. Kaya naman, matapos mahanap ang ward kung saan naroon si Brad, madaling naging isa sa kanila si Jordan habang nagtago siya sa pintuan at nakikinig sa usapan ni Brad. Sa sandaling ito, gising pa si Brad at nakahiga sa kama. Nakabalot pa rin ng gauze ang kanyang binti dahil sa putok ng baril. Sa kwarto, napasigaw si Brad sa pagkadismaya, siguro ang bastos na si Jordan na iyon. Tiyak na may sinabi siya kay Victoria. Kung hindi papayag si Victoria na pakasalan si Chris Hank, ang bastos na iyon na may marahas na ugali at inaabuso ang kanyang asawa. Kung hindi ako sinabihan ng lolo ko na huwag gumawa ng kahit ano sa kanya, haharapin ko na ang halimaw na iyon. Wala itong maitutulong kahit protektahan siya ng kapatid ko. Si Brad ay nasa hospital ward kasama ang isa sa kanyang mga alipors. Sabi ng alipors, Mr. Howard, Miss Howard at Mr. Hank ay pumunta sa bridal store ngayon at tila nabili pa nila ang singsing sa kasal. Mukhang napagpasyahan ni Miss Howard na pakasalan si Mr. Hank. Sa katunayan, magkatugma sina Mr. Hank at Miss Howard. Magiging kapaki-pakinabang din sa iyo ang kanilang kasal. Galit na sabi ni Brad, hindi ko kailangan ng tulong nila. Ang kaligayahan lang ni Loren ang iniisip ko. Si Jordan lang ang nakikita ni Loren at ayaw niya kay Chris. Sabi ng alipors, speaking of Jordan, nagtatrabaho na siya ngayon bilang security officer sa Yes Mall. Nabalitaan ko na marunong siyang tumugtog ng piano at may mahusay na culinary skills. Madali siyang makakuha ng trabaho na binabayaran ng ilang libong dolyar. Bakit niya pipiliin na maging security officer? Sabi ni Brad, napaka-skimming ni Jordan Steele. Huwag mo siyang maliitin. Baka pinili niyang maging security officer dahil may masamang plano siya. Nga pala, nahanap mo na ba ang kapatid ni Jordan, si Jemmy Steele? Biglang nagulat si Jordan na nasa pintuan. Nasa iyo ba si Jemmy? Sumagot ang alipors ni Brad, hindi, si Jemmy Steele ay masyadong tuso. Lahat tayo ay nawala sa kanya. Kumulot ang noo ni Brad at sinabing, mukhang mas mahusay si Jemmy Steele kaysa kay Jordan. Si Jordan, na nasa pintuan, ay malamig na yumuko at naisip, wala ni isa sa aming tatlo ang mahina. Kahit na si Jemmy ay hindi pa pumunta para sa kanyang pagsubok sa larangan ng digmaan, nagsanay siya sa martial arts mula sa murang edad, tulad ng Jordan. Bukod pa rito, si Jemmy ay labis na nagpaplano tulad ng isang Diyos ng panlilinlang, tulad ni Loki sa Thor. Palagi na lang siyang manloloko ng iba, pero hindi siya lolokohin. Gusto siyang buntot ni Brad Howard, ha? Ang kanyang mga katamtaman na alipores ay malinaw na hindi kaya niyan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sinabi ng alipores na wala sa amin si Jemmy, ngunit nakahanap kami ng isang lugar sa EC kung saan siya nagtatago. Nagulat si Jordan habang si Brad naman ay tuwang-tuwa. Nasaan siya? Sumagot ang kanyang alipors, sa labas ng EC, sa isang maliit na tahanan sa kanayunan sa Riverbay. Tanong ni Brad, may nakita ka bang kahina-hinala doon? Umiling ang kanyang alipores at sinabing, medyo maganda ang palamuti ng bahay at talagang maluho ang mga gamit doon. May safe din sa bahay, pero hindi namin binuksan dahil hindi ko alam ang password. Gayunpaman, pagkatapos iscan ang mga ito gamit ang detektor, nakita namin na mayroon lamang ilang alahas at iba pang mahahalagang bagay sa loob. Ipinadala namin ang aming mga sniper, sina Ana at Dan, doon. Tumango si Brad at sinabing, bagaman napakatuso ni Jemmy Steele, kaya ang posibilidad na bumalik siya pagkatapos malaman na nakita namin ang kanyang tinitirhan ay napakababa, magandang manatili doon ng ilang araw upang mag-obserba. Jemmy Steele, mas mabuting hindi mo na lang ako mahuli, kung hindi, tadtarin kita pagkatapos kitang makuha. Sige, lumabas ka na. Matutulog na ako. Ipaalam mo agad sa akin kapag nakatanggap ka ng balita tungkol kay Jemmy. Nang makitang papatayin ni Brad ang mga ilaw at matutulog na, alam ni Jordan na hindi siya makakakuha ng anumang kapaki-pakinabang na balita rito, kaya umalis na rin siya. Saglit na nag-isip si Jordan habang naglalakad palabas ng ospital. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong kung saan binihag si Victoria, ngunit nag-eavesdrop siya at nalaman ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Nandito talaga si Jemmy sa EC at may bahay siya sa labas. Napuno ng kuryosidad si Jordan, kaya tumawag siya ng taksi at nagtungo sa residential estate sa labas. Napapaligiran ito ng mga bundok at mga 30 metro lamang ang layo mula sa ilog. Napakahusay din ng tanawin.
Malaki ang kakahuyan at maganda ang hangin. Pumili si Jemmy ng magandang lugar. Dahan-dahang naglakad si Jordan. Napakalaki ng rural estate at hindi niya alam kung alin ang tahanan ni Jemmy. Nang lumakad siya sa isang puting bahay na medyo hindi mahalata, biglang lumapit ang isang lalaki, nakasuot ng uniforme ng hukbo ng pamilya Howard. Nandito ako para dalhan kayo ng pagkain. Sabi ni Jordan na bitbit ang isang kahon ng pagkain na matagal na niyang ginawa. 3:00 na ng madaling araw kaya madilim sa labas. Saka hindi naman kilala ng dalawa si Jordan kaya wala silang hinala. Grabe, nagugutom ako at kumakalam ang tiyan ko. Mabilis na kinuha ng naka-uniforme sa kabilang side ang lunchbox. Nasaan si Anna? Tanong ni Jordan. Alam niyang bukod kay Andy ay may isa pang sniper na nagdangalang Dan. Itinuro ang bubong, sinabi ni Dan ang bubong. Ang mga sniper ay karaniwang hindi nananatili sa silid at sa halip ay pipiliin nilang magtago sa isang lugar na magbibigay ng mas magandang tanawin. Ibibigay ko sa kanya. Naghanda si Jordan ng 2 kahon ng pagkain na nilagyan ng pampatulog. Kaya naman, ang sinumang kumain nito ay malapit ng makatulog. Gusto mo ba ng makakain? May mga talaba at pato. Itinaas ni Jordan ang kanyang ulo at tinawag ang malabong figura. Hindi nagtagal, tumalon mula sa bubong ang isang figura na may matipunong pangangatawan. Ito pala ay isang babaeng sniper na may katangi-tanging figura. May nakasalubong ka bang mga kahina-hinalang tao o sasakyan? Malamig na tanong ni Anna at hindi napigilang kunin ang lalagyan ng pagkain sa kamay ni Jordan. Umiling si Jordan at sinabing, hindi, gabi na. Wala ni isang kaluluwa dito. Hey, may natuklasan ba kayo dito? Si Dan, na nagsimula ng kumain, ay pumuna, wala kaming natuklasan. Wala nang iba dito maliban sa isang safe. Dapat ay may magagandang bagay sa safe, ngunit sa kasamaang palad, hindi namin alam ang passcode. Kung hindi, maaari kaming nagnakaw ng ilan. Balita ko si Jemmy ang pangalawang anak ng misteryosong pamilyang Steele na napakayaman. Anumang pag-ari nila ay madaling nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tinanong ni Jordan na saan ang ligtas. Itinuro ni Dan ang silid at sinabing sa loob ng silid. Tumango si Jordan at sinabing, kumain na kayo habang papasok ako sa loob para tingnan. Hindi naman naghinala ang dalawa dahil alam nilang hindi alam ni Jordan ang passcode. Kaya hindi sila natakot na kunin niya ang mga gamit. Pagkapasok ni Jordan ay agad niyang nakita ang safe na eksaktong kapareho ng iniwan ni Jemmy sa Cafe Nostalgia. Hindi na iwasang maalala ni Jordan ang panahong nakilala niya si Loren sa Cafe Nostalgia. Matapos makaramdam ng emosyonal, sinubukan ni Jordan na i-unlock ang safe. Ang unang passcode na sinubukan niya ay ang kaarawan ni Jemmy. Mali ang passcode. Hindi naman siguro birthday ko, diba? Naisip ni Jordan, hindi dapat ganoon. Noong nasa New York City kami, birthday ko ang passcode. Dapat itago ni Jemmy ang ligtas para sa kanyang sarili. Sa layuning subukan ng tubig, sinuntok ni Jordan ang mga digit ng kanyang kaarawan sa keypad. Bang! Sa malutong na tunog, nabuksan ang safe. Ano? Birthday ko pa rin ang passcode. Nagulat si Jordan, at nagtaka siya, bakit birthday ko pa rin ang passcode? Ginamit ba niya ang parehong passcode bilang safe sa New York City dahil sa ugali? O ayaw niyang hayaan ang kanyang mga kakilala na mahulaan ito ng madali? May 2 posibilidad. Natakot siguro si Jemmy na baka madaling hulaan ng iba kung gagamitin niya ang sarili niyang birthday bilang passcode. Isa pa ay para kay Jordan ang safe. Kung ganun, malamang nahulaan ni Jemmy na pupunta si Jordan dito. Labis na curious si Jordan. Binuksan niya ang safe at isang napakagandang tanawin ang bumungad sa kanya. May mga makintab na hiyas, kwintas, diamante, ginto, malamig na hard cash, at 12 ng baraha. Damn! Sa wakas may pera na ako. Sa wakas ay matutulungan na ako ng bastard na si Jemmy sa pagkakataong ito. Natuwa si Jordan na makita din ang pera at mga mahahalagang bagay. Dati, hindi siya matutukso sa mga bagay na ito dahil sa sobrang yaman niya noon ay hindi siya maubusan ng pera. Gayunpaman, iba na ngayon na ang kanyang mga asset ay na-freeze at ang kanyang mga serbisyo sa pagbabayad sa mobile ay winakasan. Siya ay isang ganap na walang pera. Sa mga mahahalagang bagay na ito, magkakaroon ng sapat na pera si Jordan para mabayaran ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Sa partikular, hindi na niya kailangang tanggapin ang anumang kahihiyan mula kay Chris.
Inabot ni Jordan ang isang kwintas na hiyas na natuklasan niya sa masusing pagsisiyasat, na ito ay isang kwintas na may 11,551 diamante na may kabuang bigat na 383.40 ligir. Ito dapat ang pinakamahal na kwintas sa mundo. A heritage in bloom ito na nagkakahalaga ng $200 milyon. Hindi ko inaasahan na si Jamie ang magmamay-ari nitong kwintas. $200 milyong. Sa kwintas lamang, ganap ng madumina ni Jordan ang isi. Bukod sa kwintas, marami ring mamahaling bagay na ang bawat isa ay lubhang mahalaga. Natuklasan din ni Jordan na mayroong isang kaibig-ibig na teddy bear na nakasuot ng sando na may logo ng G na agad namang nakatawag ng kanyang atensyon. Maingat itong kinalikot ni Jordan at saka bumulong sa sarili. Ito dapat ang pinakamahal na teddy bear sa mundo na ginawa sa pakikipagtulungan ng kumpanyang Aleman, Steiff, at Louis Vuitton. Ang kumpanyang Aleman, si Steiff, ay ang tanging gumagawa ng mga high-end na teddy bear sa mundo na nagkakahalaga ng malaking halaga ng pera bawat isa. Bukod pa rito, ang teddy bear ay ginawa sa pakikipagtulungan sa Louis Vuitton, kaya itinataas ang presyo hanggang sa mataas na presyo. Ang oso ay nagkakahalaga ng ayon ng mga $2.2 milyong. Agad na nagustuhan ito ni Jordan, at nakangiting sinabi niya, ibibigay ko ito kay Chloe bukas. Siguradong magugustuhan niya ito. Nakonsensya talaga si Jordan sa pagpapabayad ni Chloe para sa kanyang pamasahe sa taksi na $3 ngayong umaga. Ang isang ama ay dapat na magbigay ng pinakamahusay sa kanyang anak na babae. Bilang karagdagan sa mga ito, mayroon ding maraming mga card. Mabilis na sulyap sa kanila si Jordan upang makita na sila ay mga gold membership card ng pinakaprestihiyosong antas para sa maraming mga high-end na mall at designer brand. Gamit ang mga card na iyon, makakapagpasok si Jordan sa anumang high-end na lugar at function sa easy ayon sa gusto niya. Sa sandaling ito, lumabas si Jordan sa labas ng bahay upang tingnan at natuklasan lamang na parehong nahimatay sina Anna at Dan. Kaya naman, bumalik siya sa bahay, kumuha ng isang random na plastic bag at itinago ang mga bagay na iyon sa loob nito. Muli niyang isinara ang safe at lumabas ng bahay. Bumalik siya sa Yes Mall kung saan itinago niya ang lahat ng alahas at mahahalagang gamit. Dahil napakarami nila, hindi niya kayang itago ang lahat sa kanyang sarili. Kinuha na lang niya ang mga card na kasya sa kanyang wallet, pati na rin ang teddy bear na gusto niyang ibigay kay Chloe bukas, at ang iba ay itinago sa locker na may passcode secured sa mall. Kinaumagahan, si Jordan, na nag-night shift, ay naligo at nagpalit ng bagong set ng damit bago pumara ng taksi papunta sa bahay ni Lauren dala ang bag na naglalaman ng teddy bear. Knock knock. Kumatok si Jordan sa pinto. Dahil alas 7 na ng umaga, naisip ni Jordan na tulog pa sina Lauren at Chloe. Espesyal na dumating siya roon na maliwanag sa umaga. Mabilis na binuksan ni Felicia ang pinto. Nakangiti niyang sabi, Mr. Steele. Nakangiting tanong ni Jordan, hindi pa ba bumabangon si Chloe sa kama? Gayunpaman, sinabi ni Felicia, si Chloe at Miss Howard ay nagising ng maliwanag at madaling araw at umalis kasama si Mr. Hank ngayon lang. Ano? Nagulat si Jordan, at nagtaka siya, matagal na bang alam ng bastard na si Chris na pupunta ako ngayong umaga, kaya sinundo niya si Lauren at Chloe ng maaga. Ano ang isang kasuklam-suklam bastard? Mukhang masyado akong naging madali sa mga alipores niya kahapon. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? Tanong ni Jordan. Sumagot si Felicia, espesyal akong nagtanong sa ngalan mo. Sinabi niya na dinala nila si Chloe sa isang kamangha-manghang tindahan ng laruan na pinangalan ng Fow Something. Tanong ni Jordan, ang ibig mong sabihin ay La Squars, tama ba? Ang Squars ay isang imperyo ng laruan at ang pinakaprestihiyosong tindahan ng laruan sa Estados Unidos na binisita ni Jordan noong bata pa siya. Hindi ko inaasahan na may La Squars dito sa EA. Dapat talagang sikat ang lugar na ito sa mga bata, tulad ng Disneyland. Ito ay walang alinlangan na isang kanlungan para sa mga bata mula sa mayayamang pamilya. Hindi kakayanin ng mga ordinaryong pamilya na dalhin ang kanilang mga anak doon. Agad namang sumagot si Felicia, iyon ang pangalan. Ang bait mo talaga, Mr. Steele. I was so stupid. I won't even remember the name if you tell me again. Hindi napigilan ni Jordan na tapikin si Felicia sa kanyang ulo at sinabing, napakatalino mo na. Salamat Felicia, sige mag-abala ka. Hahanapin ko sila. Bye, Mr. Steele. Bye.
Kumaway si Jordan kay Felicia bago pumara ng taksi. Pakisama mo ako sa World Trade City. Unti-unting umalis ang sasakyan at isang lalaking nakatago sa sulok ng isang eskinita ang palihim na lumabas ng ulo bago tumawag. Mr. Hank, pumunta talaga si Jordan Steele sa lugar ni Miss Howard ng maliwanag at madaling araw. Alam na niya na dinala mo ang bata sa tindahan ng laruan at nagpara ng taksi doon. Dapat ba tayong magpadala ng pipigil sa kanya? Sa kabilang dulo ng linya, tumawa si Chris at sinabing na isa lang siyang walang pera na walang magawa kahit dumating siya. Hindi siya makakapasok sa A-Square store. Hindi nagtagal, dumating si Jordan sa pasukan ng 2,600 metro kwadradong tindahan ng A-Squares. Pagkatayo pa lang niya sa pinto, ramdam na ramdam ni Jordan ang karangyaan dito. Hindi nakakagulat na ito ay ang Hermes ng mga laruan. Mayroong isang napakasikat na clock tower sa pasukan na pinangalan ng Mr. Clock, na may medyo cute pero kakaibang ngiti sa mukha. Si Mr. Clock ay kumakanta ng isang himig tuwing lumipas ang isang oras, at ito ay may matingkad na ekspresyon na ginagawa itong paborito ng maraming bata. Lumapit si Jordan sa pintuan, tumingin sa mga bintana sa kaliwat kanan na napakagandang disenyo at puno ng mga mararangyang laruan. Nang tumingin si Jordan sa bintana, natuklasan niya na nakita niya talaga sina Chloe, Lauren, at, syempre, si Chris. Ah! Daddy! Nang makita ni Chloe si Jordan, dali-dali siyang sumandal sa bintana at tinawag ang papa niya. Nakita din nina Lauren at Chris si Jordan. Tinapik ni Chloe ang bintana at sinabing, "Daddy, pasok ka." Sinabi rin ni Jordan sa bintana, "Sige, papasok ako kaagad." Sa kabilang banda, si Lauren ay may masalimuot na hitsura sa kanyang mukha, habang si Chris ay ngumisi ng masama. Dahil alam nilang non-business hours iyon at hindi na talaga makapasok ang mga ordinaryong tao. Papasok na sana si Jordan sa pintuan nang biglang lumapit ang isang babaeng staff at sinabing, "Pasensya na po sir, pero 10:00 lang po kami nagbubukas. Hindi po kayo makakapasok ngayon." Ano? Saglit na nataranta si Jordan. Paano sila pinayagan sa loob kung gayon? Sumagot ang staff, sila ay mga miyembro ng Diamond ng A-Squares na maaaring tuklasin ang tindahan ayon sa gusto nila sa mga oras na hindi pang negosyo. Kakailanganin mong gumastos ng $800,000 pataas para makakuha ng ganoong pribilehiyo ng pagiging miyembro. Sa sandaling ito, parehong pinanood nina Lauren at Chris ang eksenang ito sa bintana. Hindi napigilan ni Chris ang kanyang kagalakan. Haha, tanga. Tanging mga Diamond level member lang ang pwedeng pumasok bago magnegatibo 1-0 hindi mo man lang alam at nagmamadali ka na dito. Napaka-dimwit. Kahit si Lauren ay walang Diamond membership. Nasa Gold level lang ang membership niya. Sabi niya, "Chris, pwede mo bang gamitin ang Diamond membership mo para dalhin si Jordan?" Agad na ipinakita ni Chris ang kanyang pag-aatubili. Para saan? Napakamahal ng lahat dito. Wala siyang kakayanin dito. Pinagdikit ni Lauren ang kanyang mga labi. Alam niya na ang lahat ng mga laruan dito ay napakamahal, na ang bawat isa ay madaling nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Hindi ito kayang bayaran ni Jordan. Naisip niya na mas makakasakit pa ito sa self-esteem ni Jordan kung papasok ito. Gayunpaman, si Jordan ay ama ni Chloe pagkatapos ng lahat at siya ay nagmamadali dito upang makita ang kanyang anak na babae. Masyadong malupit kung hintayin siya sa labas. Saka, 7-something pa lang ng umaga at siguradong hindi na sila magtatagal sa tindahan hanggang 1-0 am. Okay, Lauren, wag ka nang tumingin sa kanya. Tara doon at mamili tayo ng mga laruan para kay Chloe. Kung hindi siya makapasok, mag-isa siyang aalis. Hinila ni Chris si Lauren at hinila papasok. Sa sandaling ito, tumingin siya sa babaeng staff at nagtanong, "Anong aba ang hitsura ng Diamond membership card ng A?" Ha? Nataranta ang babaeng staff. Inilabas ni Jordan ang kanyang wallet at naglabas ng isang bungkos ng mga baraha na kinuha niya sa safe ni Jamie kagabi. Tulungan akong suriin kung ang isa sa mga ito ay The Diamond membership card. Nagulat ang staff ng A-Squares nang makita ang lahat ng magagandang card na kinuha ni Jordan ng sabay-sabay. Noong una niyang makita si Jordan at ang target na plastic bag na hawak niya, akala ng staff ay basag na si Jordan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing pangkat ng mamimili ng target ay hindi ang mayaman. Karamihan sa mga item ay nagkakahalaga lamang ng 12 ng dolyar na napakamura.
Ito ay nasa kabilang dulo ng spectrum kumpara sa marangyang e-squares. Sa katunayan, hindi namili si Jordan sa Target at nakakita lang siya ng isang random na plastic bag sa security room na ginamit niya noon para bitbitin ang teddy bear ni Chloe. Kinuha ng staff ang tambak ng card at isa-isa itong tiningnan. Sa bawat kaartehang mabibigla niya ay unti-unting nadaragdagan ang pagtataka sa kanyang mukha. Yes Mall Gold Membership Card, City Center Gold Membership Card, Studio 21 A Card, Les Squares Super Diamond Membership Card. Nang marinig ang mga salita ng staff, nagtanong si Jordan, nahanap mo na ba ito? Hawak ang card na may nakasulat na Les Squares Super Diamond Member, nagtatakang sinabi ng babaeng staff, hindi, ang pinakamataas na level ng membership dito ay Diamond. Wala pa akong narinig na Super Diamond level ng membership. Tiyak hindi peking card ang sayo, di ba? Nakita ng babaeng staff na si Jordan ay may dalang isang murang plastic bag na puno ng gold membership card. Bawat isa ay malamang na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $1,000,000. Ang napakaraming bilang ng mga gold card ay nangangahulugan na gumastos siya ng kabuang ilang milyong dolyar sa iba't ibang tindahan. Gayunpaman, sa opinyon ng babaeng staff, si Jordan ay tila hindi isang taong gumastos ng ilang milyong dolyar. Si Jordan ay medyo hindi nasisiyahan sa pagdududa. Newbie ka ba dito? Saglit na nag-alinlangan ang staff bago sinabing, okay, please wait a moment while call the store manager. Tumawag ang staff sa harap mismo ni Jordan. Kumusta, pasensya na naabala kita sa oras ng iyong bakasyon, ngunit mayroong isang customer dito na mayroong Les Squares Super Diamond Membership. Mayroon bang Super Diamond Membership level sa aming tindahan? Tanong ng staff. Isang boses na puno ng pagtataka ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Miyembro ng Super Diamond? Ano ang pangalan niya? Ibinaba ng staff ang telepono at tinanong si Jordan, Sir, pwede ko bang itanong kung ano ang pangalan mo? Nag-isip sandali si Jordan bago sumagot, Jemmy Steele. Kinuha ng staff ang telepono at sinagot, ang pangalan niya ay Jemmy Steele. Agad na iniutos ng tagapamahala ng tindahan, paglingkuran siya ng may pinakamabuting antas ng serbisyo. Kung maglakas loob kang magpabaya, tatanggalin kita kaagad. Pupunta ako doon. Nagsimula na ring kabahan ang mga staff. Sir, tiyak na magsisilbi akong mabuti kay Mr. Steele. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmamadaling yumuko ang staff kay Jordan at humingi ng paumanhin, Mr. Steele, I failed to entertain angels unconsciously. I wasn't aware of the Super Diamond membership level in our store. Please come in. Okay. Kinuha ni Jordan ang card at ibinalik sa loob ng kanyang wallet. Mukhang may silbi ang mga card ni Jemmy. Pagkapasok, agad na nagtanong ang staff, Mr. Steele, nag-almusal ka ba kaninang umaga? Kailangan mo ba akong maghanda ng set para sayo? O, kumain na ako. Salamat. Si Jordan ay kumain ng ilang donut na may kasamang kape malapit sa mall. Kung gayon, nauuhaw ka ba? Gusto mo bang uminom? Kape? O tubig? Patuloy na nagtanong ang staff na may 5-star service attitude. Ngumiti si Jordan at sinabing, hindi, narito ako para makita ang aking anak na babae. Lumakad si Jordan at tinawag si Chloe, na pumipili ng ilang laruan sa kanyang harapan, Chloe. Lumingon si Chloe at agad na tumakbo patungo kay Jordan nang makita siya. Habang ginagawa iyon, napabulala siya, Daddy. Sa sandaling ito, si Lauren at Chris ay namangha. Kakaiba. Paano siya nakapasok? Hindi makapaniwala si Chris. Baby, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Niyakap ni Jordan si Chloe na nakasulat sa buong mukha niya ang kaligayahan. Tumango si Chloe at sinabing, niyakap ako ni Mommy para matulog kahapon at sinabihan niya ako ng ilang kwento bago matulog. Sa sandaling ito, ang tauhan sa tabi ni Jordan ay nagtanong, Mr. Steele, ito ba ang iyong anak? Tumango si Jordan. Nagmamadaling pinuri ng staff, she's so pretty. Noong pumasok ang batang ito ngayon lang, iniisip ko na ang tatay niya ay talagang gwapo rin dahil napakaganda niya. Hoy, mukhang medyo madumi ang sapatos ng anak mo. Pakihintay sandali habang nililinis ko ang sapatos ng munting prinsesa. Habang nagsasalita siya, kumuha ng tela ang staff at personal na lumuhod para punasan ang sapatos ni Chloe. Nagulat si Lauren at Chris. Ang mga tauhan dito ay palaging malayo dahil karamihan sa kanila ay mula sa mayayamang pamilya at nagtatrabaho lamang para sa kasiyahan.
Sa makatuwid, sa pangkalahatan ay magiging mapagmataas sila kapag kaharap ang mga customer at hindi kailanman magpapakababa upang gumawa ng anuman para sa kanila. Simpleng pagbati lang ang ibinigay nila kay Chris nang makapasok siya. Gayunpaman, pagpasok ni Jordan, hindi lang almusal ang inihanda ng staff kundi pinunasan din ang sapatos ni Chloe. Iba talaga ang ugali nila sa serbisyo. Salamat, magalang na pasasalamat ni Chloe sa staff. Lumapit si Chris sa sandaling ito at tinanong ang miyembro ng staff. Mga miyembro lang ng Diamond ang pinapayagang pumasok sa mga oras ng hindi negosyo. Bakit mo siya pinapasok? Kahit kilala niya tayo, kailangan mong humingi ng opinyon ko bago mo siya papasukin, di ba? Naisip ni Chris na pinapasok ng staff si Jordan dahil nakita nilang kinakamusta niya si Chloe sa salamin na bintana kaya inakala nilang kaibigan nila si Jordan. Pagkatapos noon ay tinitigan ni Chris ng masama si Jordan. Seryoso, ang sarap mo talagang mag-take advantage sa iba, ha? Sinamantala mo si Loren na kumain kahapon sa kanyang lugar, at ngayon, sinusubukan mong makakuha ng mas maraming benepisyo gamit ang membership card ko. Bilang isang lalaki, maaari ka bang magkaroon ng kaunting kahihiyan? Binigyan ba kita ng pahintulot na samantalahin ang aking membership card? Bago magsalita si Jordan, nagkusa ang staff na magpaliwanag, Mr. Hank, nagkakamali ka. Hindi pumasok si Mr. Steele dahil sa Diamond membership mo. Napayuko si Chris sa panghahamak. Hindi ginagamit ang aking Diamond membership. Mayroon din ba siyang Diamond Tire membership? Umiling ang staff habang si Chris naman ay mukhang suplada. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, sinabi ng staff na si Mr. Steele ay hindi isang miyembro ng Diamond Tire, ngunit isang miyembro ng Super Diamond na mas mataas kaysa sayo. Anong sabi mo? Natigilan si Chris nang marinig iyon. Super Diamond member. Bakit hindi ko narinig yon dati? Magkano ang kailangan kong gastusin para makarating sa tire na yon? Sumagot ang staff member, hindi ako sigurado. Baka kailangan mo ring maging isang prestihiyosong katayuan bilang karagdagan sa paggastos ng mas maraming pera. Saka lang maglalabas ang manager ng tindahan ng Super Diamond membership card. Galit na galit si Chris. Bastard! Sinusubukan mo bang sabihin na ang katayuan ko ay hindi kasing mahal ng kanya? Dahil sa takot na masaktan si Chris, nagmadaling nagpaliwanag ang staff member, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gayunpaman, diretsong sinabi ni Jordan, mababa ang status mo kaysa sa akin. Mali ba siya? Dahil alam niyang pupunta si Jordan sa lugar ni Loren na maliwanag sa madaling araw para bisitahin si Chloe, sadyang pinili ni Chris na dalhin sila sa isang lugar kung saan ang mga top-tier na miyembro lang ang makapasok. Halatang gusto niyang ipahiya si Jordan. Kung si Jordan ay hindi nag-eavesdrop kay Brad kagabi at kung si Brad ay hindi nag-iwan ng ligtas, si Jordan ay kailangang tumayo sa labas ng tindahan. Kailangan niyang mapakumbabang tumitig sa kanyang anak na babae mula sa labas ng tindahan habang hindi pinapasok. Hiyang-hiya siya kagaya noong binayaran ni Chloe ang pamasahe niya sa taksi kahapon. Galit na galit si Chris at napamura, how dare you say na mas mababa ang status ko kaysa sayo? Ikaw na walang pera, hindi mo ba alam tingnan ang sarili mo sa salamin? Ano ang status mo ngayon? How dare you speak to me like this? Kung noon pa man, magiging maingat pa rin si Chris patungo sa Jordan, ngunit ngayong na-freeze na ang mga ari-arian ni Jordan at kontrolado na siya ng mga Howard, hindi na kailangang matakot si Chris sa kanya. Sa sandaling ito, lumapit si Loren at sinabing, okay, stop arguing, guys. Hindi ba si Chloe ang bida para sa araw na ito? Hindi ba pareho kayong nasa labas na may balak na samahan siya ngayon? Sinulyapan ni Chris si Chloe at nakangiting sinabi, 2 araw na lang ang kaarawan ni Chloe. Espesyal kong dinala si Chloe dito ngayon para pumili ng regalo para sa kanya. Jordan Steele, dapat mong malaman na ang Esquires ay ang Hermes ng mga tindahan ng laruan at ang mga bagay lang dito ay sapat na para kay Chloe. Sa kasamaang palad, hindi mo kayang bilhin ang alinman sa mga bagay dito. Hindi alam ni Chris kung paano nakuha ni Jordan ang Super Diamond membership, ngunit sigurado siyang hindi ito kay Jordan. Kahit na ginawa niya, ito ay walang kabuluhan. Ang mga membership card ay mga simbolo lamang ng status na kumakatawan sa kung gaano kalaking pera ang ginastos ng isa sa tindahan noong nakaraan. Hindi sila mga bank card na maaaring gamitin sa pag-imbak ng pera. Bukod dito, ang mga ari-arian ni Jordan ay na-freeze, kaya naisip ni Chris na hindi niya kayang bilhin ang alinman sa mga laruan dito, na madaling nagkakahalaga ng libu-libong dolyar bawat isa.
Mayabang na sinabi ni Chris sa staff, magrekomenda sa amin ng ilang laruan na angkop para sa maliliit na babae. Hindi tumugon ang staff sa kanyang kahilingan at sa halip ay sinabi, Mr. Hank, bakit hindi ako humingi ng isa pang sales assistant na pumunta para pagsilbihan ka? Eksklusibo kong pinaglilingkuran si Mr. Steele. Ikaw, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Chris dahil sa hindi niya magawang pangunahan ang isang miyembro ng service staff sa kabila ng pagiging miyembro ng Diamond Tire. Sa kabilang banda, tumawa si Jordan at sinabing, ayos lang, dahil pareho kaming bumibili ng mga regalo para kay Chloe, ikaw na lang ang bahala sa pagpapakilala ng mga laruan sa amin. Mr. Steele! Pagkatapos lamang marinig ang mga tagubili ni Jordan, ang mga tauhan ng serbisyo ay tumayo at pumunta sa harapan. Pagkatapos ay ginabayan niya sila sa kaliwa. Ipinakilala niya, ito ang sikat na American brand, Bunny's Ila Debay, na nagbebenta ng mga malalambot na laruan na may temang long-eared rabbit na nasa color scheme ng pink, blue, at beige. Paborito sila ng mga bata. Lumapit si Chloe, kinuha ang isang asul na kuneho, at sinabing, napakaganda ng kuneho na ito. Naglakad si Chris sa likuran niya, hinaplos ang buhok ni Chloe, at nagtanong, Chloe, gusto mo ba ito? Tumango si Chloe at sinabing, sinabi ni Chris sa waiter, i-wrap it up. Pagkatapos ay sinabi niya, patuloy na pumili. Inakay ng service staff ang mga tao sa kanan at naglakad papunta sa isang minivan na Mercedes-Benz. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa isang minivan na Mercedes-Benz at ipinakilala, ito ay laruang kotse. Bagamat ito ay laruan, ito ay natatakpan ng mga kristal ng Swarovski. Ito ay talagang maganda at napakamahal. Oh! Sobrang mahal? Magkano? Espesyal na tinanong ni Chris ang presyo nang marinig niya ang mga tauhan na nagsasabing napakamahal ng laruan. Sumagot ang waiter, nagkakahalaga ito ng $50,000. $50,000. Ang mahal niyan. Laking gulat ni Loren dahil kanina pa niya napansin ang maganda at makintab na pulang kotse. Gayunpaman, walang nakalagay na price tag, kaya hindi niya alam kung magkano ang halaga nito. Akala niya ay ilang libo lang ang halaga nito. Gayunpaman, sinabi ni Chris na may mahinang ngiti, $50,000 lang. Balutin mo ito at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagpapakilala ng mga laruan. Ipinagpatuloy sila ng mga service staff patungo sa isang kumikinang na sundalo at sinabing, ito ay isang pigurin ng sundalo na pinalamusyan ng mga kristal na Swarovski, ngunit medyo mas mura ito. Aabot lamang ito sa $5,000. $5,000 lang. Naiinis na sabi ni Chris, ayaw niyang bilhin dahil pakiramdam niya ay sobrang mura. Kaya, tumingin si Chris kay Jordan at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataong mag-perform. Makukuha mo ito dahil mas mura. Inilibot ni Jordan ang tingin kay Chris bago bumaba ang tingin kay Chloe. Chloe, gusto mo ba itong munting sundalong pigurin? Napatingin si Chloe sa kumikinang nakawal at tatango na lang sana. Pero laking gulat niya nang idiniin ni Loren ang likod ng ulo niya mula sa likod at umiling sa kanya. Bagamat bata pa si Chloe, nakagawa na siya ng telepatikong koneksyon kay Loren at sa gayon ay naunawaan niya kung ano ang nais ni Loren. Pagkatapos ay umiling si Chloe at sinabing, hindi. Hindi rin nagustuhan ni Jordan ang sundalo, kaya sinabi niya, huwag na nating bilhin yon. Hahaha. Natawa si Chris nang makita ang eksenang iyon. Alam kong hindi mo ito kayang bayaran. Pagkatapos ay pumili si Chris ng mahigit 10 laruan para kay Chloe. Kalkulahin ang kabuang singil. Hindi nagtagal, itinala ng mga tauhan ng serbisyo ang kabuang singil. Sir, ang kabuang bill mo ay $205,481. Pakiramdam ni Loren ay sobra-sobra ang kanyang ginagastos. Chris, bata pa si Chloe at insensible. Sobra ka na sa paggastos ng higit sa $200,000. Maaaring mayaman ang pamilya ni Loren, ngunit noon pa man ay matipid si Loren. Isa pa, naging mas matitipid pa siya dahil tumanggi siyang magpakasal at wala siyang gana na humingi ng pera sa kanyang pamilya. Inilabas ni Chris ang kanyang bank card at iniabot sa waiter. Pambayaran sa pamamagitan ng card, pakiusap. Pagkatapos ay sinabi niya kay Loren, dahil malapit na akong maging ama ni Chloe, kailangan kong ibigay sa kanya ang pinakamagagandang bagay. Hindi ako tulad ng isang tao dito na hindi man lang bibigyan ng regalo sa kaarawan ang kanyang biological na anak na babae. Jordan, napakaraming regalo dito, dapat pumili ka man lang ng isa para kay Chloe. Wala ka bang trabaho ngayon?
Hindi ka ba pwedeng humingi ng isang buwang sweldo ng maaga? Naku, hindi pwede. Since security officer ka ngayon, I'm afraid you have to ask for 3 months of your salary in advance para makabili ng laruan. Hahaha. Hindi pinansin ni Jordan si Chris at iniwan siya. Lalong lumakas ang pagkamuhi niya kay Chris at mas lalo pa nga siyang kinaiinisan kaysa sa una nilang pagkikita. Noon, si Chris ay malamig, mayabang at kasuklam-suklam, ngunit siya ay isang tao na kakaunti ang mga salita at mas gustong gumamit ng karahasan upang malutas ang issue kahit na siya ay natapos na binugbog ng Jordan. Gayunpaman, dahil nalaman ni Chris na hindi niya kayang talunin si Jordan, naging mas madaldal siya, lalo na nang malaman niyang down at out na si Jordan. Sinubukan niya ang bawat paraan para mapabagsak si Jordan. Para siyang langaw na nakakainis na walang humpay na umuugong. Tumingin si Jordan kay Chloe, itinaas ang target na plastic bag sa kanyang kamay at sinabi sa kanya, "Chloe, binilhan ka ni Daddy ng regalo." Noon lang napansin ni Chris ang bag na nasa kamay ni Jordan, at hindi nagtagal ay sinabi niyang may paghamak sa buong mukha, "Target." Iyong tindahan ng kawawang lalaki kung saan ang mga laruan ay hindi kailanman nagkakahalaga ng higit sa 20 bucks. Talagang binibigyan mo si Chloe ng gayong murang regalo. Walang imik, nilabas ni Jordan ang bag na naglalaman ng teddy bear na nagkakahalaga ng $2.2 million. Pagkalabas niya, tulala ang lahat sa tindahan. Ang teddy bear ay kumikinang na parang brilyante sa mga mata ng tindera pati na rin ng mga tao. Kung ito ay sa ibang mga okasyon sa ibang lugar, Jordan ay maaaring hindi makakuha ng tulad ng isang malaking reaksyon pagkatapos ng pagkuha ng teddy bear. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nakilala ito. Bukod dito, wala itong kinalaman sa pera kundi isang angkop na larangan ng interes. Halimbawa, maaaring hindi mahulaan ng pinakamayamang tao sa mundo kung magkano ang halaga ng isang pares ng sapatos na Travis Scott na Air Jordan 1. Maaaring hulaan niya na ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang daang dolyar. Ganon din sa teddy bear. Ang mga hindi gaanong nakakaalam ay maaaring hulaan na ito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar o higit pa. Gayunpaman, ang mga tauhan dito ay hindi mga ordinaryong tao kundi mga katulong sa pagbebenta ng pinakamahal na tindahan ng laruan sa mundo. Natural na mayroon silang pinakamahusay na pag-unawa sa mundo ng mga mamahaling laruan. Nagulat ang waitress. Ay! Ito ba ang collaboration piece na ginawa ni Steph at Louis Vuitton? Ito ang pinakamahal na teddy bear sa mundo, tama ba? Nang makita ni Chloe ang teddy bear ay agad niya itong hinawakan sa tuwa. Isang teddy bear na may damit. Pati si Lauren, hindi napigilang abutin at hawakan ang na damit na suot ng teddy bear. Nang hawakan niya ito, naramdaman agad ni Lauren ang napakagandang pagkakagawa. Bilang nangungunang kagandahan sa EC, natural na alam ni Lauren ang pagkakagawa ng Louis Vuitton dahil nagamit na niya ang marami sa kanilang mga produkto. Ang iba pang mga miyembro ng staff ay nagtipon sa paligid nila at nagtanong, talaga? Ang teddy bear ba ay nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong? $2 milyong? Nang marinig ang presyong ito, agad na napahiya si Chris. Nakabili na siya ng napakaraming regalo sa tindahang ito, ngunit nagdagdag lamang sila ng hanggang $200,000. Walang halaga ito kumpara sa $2 milyong na regalo ni Jordan. Dahil sa kahihiyan, agad na inagaw ni Chris ang teddy bear sa kamay ni Chloe at tiningnan ito bago bumulalas, ito ay isang pekeng. Pagkasabi noon ay itinapon niya ito sa malayo. Ang teddy bear na nagkakahalaga ng mahigit $2 milyong ay itinapon ni Chris sa lupa. Chris Hank, dapat may death wish ka. Kunin agad ang teddy bear. Napasigaw si Jordan sa sobrang inis. Kukunin ko, kukunin ko. Agad na sabi ng service staff. Gayunpaman, sinaway ni Jordan, wala sa inyo ang pumili nito. Gusto kong siya mismo ang pumili nito. Gayunpaman, walang takot na sagot ni Chris, bakit ako kukuha ng peking nagkakahalaga ng ilang daan o kahit ilang dosenang dolyar? Galit na sinabi ni Jordan, ano ang nakakasigurado sa iyo na ito ay peke? Masasabi mo ba ang pagkakaiba? Sabi ni Chris, hindi ko kaya, pero alam kong wala kang pera para sa pamasahe sa taksi. Isa ka lang security officer na talagang hindi kayang bayaran ang regalong mahigit $2 milyong. Sumingit si Lauren sa sandaling ito, siguro ito ay isang regalo na binili ni Jordan na matagal na ang nakalipas. Pinag-isipan ito ni Chris at sinabing, hindi, ang kanyang mga ari-arian ay nagyelo. Imposibleng mailabas niya ito. Ito ay dapat na isang pekeng.
Kung ito ay totoo, ibinenta niya ito para sa pera sa halip na ibigay ito kay Chloe. Seryoso, anak ko si Chloe. Paano ko kaya ibebenta ang regalo niya para sa pera? Gustong-gusto talaga ni Chris na i-project ang mga pagkukulang niya sa iba. Galit na sabi ni Jordan, bibilang ako ng 3. Kunin ang teddy bear, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paghawak sa iyo ng kamay. Naikuyom din ni Chris ang kanyang kamao at sumagot, halika, manalo sa laban at makulong. Matalo sa laban at pumunta sa ospital. Matatanggap ko ang alinman sa mga resulta, ngunit hindi mo magagawa. Ayaw ni Loren na mag-away silang dalawa, kaya sinabi niya kay Chris, Chris, ikaw ang may kasalanan sa bagay na ito. Paano mo itatapon ang regalong ibinigay ni Jordan kay Chloe? Kailangan mong kunin ito. Sa pagharap sa pagmamalabis ni Loren, sinabi ni Chris, maliban na lamang kung iyan ay isang tunay na teddy bear na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon, bakit ako yumuko para sa isang pekeng? Tumingin si Loren sa service staff at nagtanong, maaari mo bang i-verify ang pagiging tunay ng laruang iyon? Naniniwala si Loren na hindi magsisinungaling si Jordan, kaya hiniling niya sa kanila na siya satin ang laruan at i-verify ang pagiging tunay nito. Umiling ang waitress at sinabing, madalas na naglalakbay ang aming store manager sa buong mundo at nakakita ng maraming luxury goods. Siguradong makikilala niya ito. Malapit na siyang dumating. Bakit hindi ka maghintay? Saglit. Pagkaraan ng halos 10 minuto, humakbang pasulong ang isang babaeng nasa edad 30s na nakasuot ng pinong light makeup at suit. Naka-deck out siya sa mga designer label at halatang mayaman siya. Bukod dito, siya ay medyo nangingibabaw na lakad na nagparamdam sa kanya na isang reyna. Nasaan si Jamie Steele? Tanong ng babae sa service staff pagkapasok niya. Siya ang ginoong nakaitim na jacket, sagot ng service staff habang itinuro ang likod ni Jordan. Mabilis na naglakad ang babae at hinampas sa ulo si Jordan bago pa man siya makalingon. You heartless jerk. Nagulat ako na nandito ka. Lumingon si Jordan na may pagkagulat at nakita ang isang mature at kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na babae para lamang mataranta. Ikaw si Miss Monroe? Tanong ni Jordan. Natigilan sandali si Miss Monroe nang makita si Jordan. Sino ka? Bakit mayroon kang Super Diamond membership card ni Jemmy? Ipinaliwanag ni Jordan, kapatid ko si Jemmy. Agad na sumilay ang isang ngiti sa kaakit-akit na mukha ni Miss Monroe at sinabi niya, so you're Jemmy's brother. That jerk keeps bragging about being the most handsome one compared to his brothers, but he is obviously not as handsome as you. Medyo napahiya si Jordan at nakita niya na ang matikas na Miss Monroe na ito ay dapat magkaroon ng kakaibang relasyon kay Jemmy. Sinabi ni Jordan, Miss Monroe, nandito ka sa tamang oras. Gusto kong hilingin sa iyo na i-verify kung authentic o hindi ang teddy bear na binili ko. Nakita ni Miss Monroe ang teddy bear na nakalagay sa lupa at agad na tumakbo na may kaunting sakit sa puso. Uy, ang teddy bear na ito ay ang pinagtutulungang produkto ni Steph at Louis Vuitton, tama? Ito ay nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong. Ano ang nangyayari sa iyo mga tao? Hahayaan mo bang manatili sa lupa ang item ng isang customer na nagkakahalaga ng higit sa $2 milyong? Hindi mo ba alam kung paano ito kunin? Sinabi ni Jordan, huwag silang sisihin. Sinabi ko sa kanila na huwag kunin ito. Pakikumpirma kung ito ay authentic. Hinawakan ni Miss Monroe ang tela ng AC, pinagmasdang mabuti ang pagkakagawa ng teddy bear, at pagkatapos ay sinabing, 100% authentic. Nakapunta na ako sa Steph. Ang teddy bear na ito ay gawa ng kanilang kumpanya. Tumango si Jordan at sinabing, okay, salamat, Miss Monroe. Maaari mong ilagay ang teddy bear. Ilalagay ko ba ito sa lupa? Naguguluhang tanong ni Miss Monroe. Paninindigan ni Jordan sabay turo kay Chris tapos sa teddy bear. Kunin mo ang teddy bear. Natural na ayaw ni Chris na gumawa ng ganoong kababaang bagay sa harap ng napakaraming tao. Masisisi lang niya ang katotohanang hindi siya sinundan ng kanyang mga nasasakupan. Kung hindi, nagawa niya itong gawin. Nang makita kung gaano nag-aalangan si Chris, sinabi ni Jordan, kung ayaw mong kunin, ayos lang. Naghagis ka ng isang bagay na nagkakahalaga ng mahigit $2 milyong sa lupa at dinungisan ang mga damit ng teddy bear. Hindi magiging sobra para sa akin na singilin ka ng $200,000 para sa pinsala, tama? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Bibigyan mo ako ng $200,000 na pera o kunin ang laruan.
Si Chris ay nag-isa sa Esquire store dahil lahat ay nasa panig ni Jordan. Sira ka, Jordan Steele. Paano may tuturing na damit ang tela sa teddy bear? Halos wala kasing material na nagagawa ng medyas ko. Nagulat ang teddy bear. Nagbubuga ka ba ng kalokohan? How dare you make me pay $200,000 in damages? Nagmura si Chris sa kanyang puso, ngunit hindi siya naglakas loob na makipagtalo kay Jordan dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Hindi ko siya mabibigyan ng $200,000. Kung hindi ko na siya mapahiya. Dahil hindi matalo ni Chris si Jordan sa isang laban, nagpasya siyang talunin siya sa usapin ng pera at katayuan. Kaya naman, hindi niya kailanman bibigyan ng pera si Jordan. Pinipigilan ang galit, naglakad si Chris patungo sa teddy bear sa lupa na may matinding pag-aatubili at pinulot ito. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Chloe at nakangiting sinabing, "Ayan na, Chloe." Hinawakan ito ni Chloe at kumunot ang noo ni Chris. "Ile!" Malinaw, nagalit si Chloe kay Chris dahil sa pag-agaw ng laruan sa kanya at itinapon ito sa lupa. Natuwa si Jordan at hindi niya pinansin si Chris. Hinaplos ang ulo ni Chloe, tinanong niya, "Baby, gusto mo ba ito?" Tumango si Chloe at nakangiting bumulalas, "I do thank you, Daddy." Sumagot si Lauren, "Jordan, hindi mo naman talaga siya kailangang bigyan ng ganoon kamahal na regalo. Magiging masaya rin siya sa mas mura." Sabi ni Jordan, "Ayokong maging materialistic na babae si Chloe pero gusto ko ring patunayan na kaya kong ibigay sa anak ko ang pinakamagandang bagay sa mundong ito." Pagkasabi niyon ay pinandilatan ni Jordan si Chris na hindi umimik. "Hoy hunk, usap tayo sa taas." Tinapik-tapik ni Miss Monroe si Jordan sa kanyang balikat bago niyaya itong umakyat. Mayroong ilang mga silid ng aktibidad ng magulang-anak, mga sentro ng maagang edukasyon sa ikalawang palapag, mga Lego display case, at ilang lugar para sa pagkuha ng larawan sa ikalawang palapag. Dahil non-business hours ngayon, walang tao sa second floor. Sa ikalawang palapag, binati ni Miss Monroe si Jordan at hiniling na maupo siya bago umupo ng naka-cross lead sa tapat ng Jordan. Dahil sa liit ng mesa ay napakalapit nilang dalawa sa isa't isa. Ang kanyang manipis at itim na stilettos ay idiniin sa laylayan ng pantalon ni Jordan, kahit na hindi malinaw kung sinasadya niya ito o hindi. Ang sinumang lalaki sa kanyang lugar ay talagang magiging awkward o kiliti, at hindi mapipigilan ang pagnanais na tingnan o kalmot ito. Si Miss Monroe ay talagang medyo maalinsangan. Marahil dahil sa kanyang edad at sa kanyang aura, na katulad ng kay Victoria, hindi nakaramdam si Jordan ng pagtanggi sa kanyang mga aksyon. Tinanong ni Miss Monroe, "Hoy, nasaan ang iyong kapatid?" Umiling si Jordan at sinabing, "Hindi ko alam." Bumuntong hininga si Miss Monroe at napabulalas, umalis ang asungot na yon nang hindi man lang ako tinatawag. Nakakainis. Si Jordan ay nawalan ng salita, alinman. Tinanong niya, "Magkano ang ginastos ng kapatid ko dito para makuha ang Super Diamond membership card?" Galit na sinabi ni Miss Monroe, "Gumastos ka ng pera, pa ako. Hindi pa siya nakakapunta rito dati. Pagkatapos matulog kasama ako, pinilit niyang bigyan ko siya ng membership card na may pinakamataas na antas. Medyo nalilito ako noong mga oras na yon dahil walang anak si Jamie, kaya bakit kailangan niya ng membership card para sa aming tindahan? Para sa iyo pala yon." Ngayong naisip ko, malamang na natulog sa akin ang bastard na yon para lang makuha ang Super Diamond membership card para sa iyo, ha? Pinagpawisan si Jordan. "Bakit mo ako sinisisi kung bakit may natulog sa'yo? Hindi ko kayang mag-rap para dito." Nagmamadaling sinabi ni Jordan, Hindi, Miss Monroe, hindi kami ganoon ka-close ni Jamie. Muntik na niya akong mapatay. Talagang hindi para sa akin ang membership card na ito. Palihim kong kinuha ito mula sa kanyang lugar sa labas ng lungsod. Siguro hinabol ka ni Jamie dahil hindi niya napigilan ang iyong kagandahan, ang iyong alindog, at ang iyong dominanteng aura. Siya ay may hilig sa mga dominanteng babae. Kilala ko siya. Sa katunayan, hindi lang hilig ni Jamie ang mga dominanteng babae, gusto rin niya ang mga matikas na matatanda, mga kaibig-ibig na kabataan, at lahat ng uri ng iba pang uri ng babae, basta maganda sila. Tuwang-tuwa si Miss Monroe nang marinig iyon. "Alam mo talaga kung ano ang sasabihin. Dahil isa ka sa amin, maaari kang lumapit sa akin kapag kailangan mo ng tulong sa hinaharap. Ang aking pamilya ay nasa sa loob ng 3 henerasyon, kaya mayroon silang isang mahusay na network ng mga koneksyon." Nagpasalamat si Jordan sa kanya. "Salamat, Miss Monroe.
May isa pa talagang kailangan ko ng tulong mo. Dahil miyembro ako ng Super Diamond, maaari ko bang i-book ang buong ikalawang palapag at gawin itong eksklusibo sa mga miyembro ng Diamond Tier, at mas mataas pa? Napangiti si Miss Monroe at sinabing, "Got it, leave it to me." Tumayo si Miss Monroe, naglakad pababa, at hiniling sina Loren at Chloe na umakyat. Akmang akyat na rin si Chris, inabot ni Miss Monroe at pinigilan siya. "Anong ibig mong sabihin?" dismayadong tanong ni Chris. Sinabi ni Miss Monroe, "Paumanhin, nabook na ng aming miyembro ng Super Diamond ang kabuuan ng ikalawang palapag, kaya hindi ka makakaakyat sa itaas pansamantala." Galit na galit si Chris. Noong una ay gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para ipahiya si Jordan, ngunit sa halip ay nainsulto siya ng huli. "Miss Monroe, hindi mo ako papakyatin. Alam mo ba kung sino ako?" Tanong ni Chris na may pananakot. Gayunpaman, si Miss Monroe ay nanatiling binubuo. "Ikaw dapat si Chris, ang sawa ng Hanks, tama? Napakalakas mo. Kilala ka ng lahat sa ise." Malamig na yumuko si Chris at sumigaw, "How dare you stop me if you know who I am?" Humalukip-kip si Miss Monroe at sinabing, "Mr. Hank, mas matanda ako sa iyo ng ilang taon at sigurado akong kilala mo ang aking mga magulang at tiyuhin. Logically speaking, kailangan mo akong igalang bilang isang nakatatandang kapatid na babae. Narito ang isang piraso ng payo para sa iyo. Humiga at manatiling mahinahon. Ang iyong pamilya ay hindi tumatawag sa mga shot sa isi. Ikaw, Lee." Hindi inaasahan ni Chris na napakahirap pakitunguhan ng babaeng ito, at alam niyang may lehitimong dahilan ito para magtiwala. "Ile!" Galit na yumuko si Chris at umalis. Sa kabilang banda, magkasamang naglaro sina Jordan, Loren at Chloe sa ikalawang palapag hanggang alas -1:00 ng umaga, na siyang opisyal na oras ng pagbubukas. Sa oras na ang mga ordinaryong customer ay sunod-sunod na nag-stream, si Jordan at ang iba pa ay handa nang umalis. Bumaba na sila para makitang matagal nang umalis si Chris. Sina Loren at Chloe ay dinala dito ni Chris, kaya ang kanyang pag-alis ay katulad ng pag-iwan sa kanila dito. Sinabi ni Jordan kay Loren, "Huwag mo akong sisihin sa pagbadmouth sa iyong fiant." Si Chris ay napakainit ng ulo, at umalis talaga siya nang hindi nagpapaalam sa iyo. Iyan ay labis na kawalan ng respeto sa iyo. Si Loren ay labis na nadismaya kay Chris, ngunit siya ay nagpanggap na walang pakialam. "Ayos lang, sumakay tayo ng taksi." "Hindi, hintayin mo ako." Sa pagkakataong ito, hindi pa nakakaalis si Miss Monroe, kaya lumapit si Jordan at nagtanong, "Miss Monroe, dito ka ba nagmaneho? Maaari ko bang hiramin ang iyong sasakyan saglit?" Kinuha ni Miss Monroe ang mga susi ng kanyang Porsche mula sa kanyang Louis Vuitton bag at ibinigay ito kay Lucas. "Kunin mo, mahal kong bayaw." Hindi nakaimik si Jordan. Nakaramdam siya ng kaunting awkward dahil tinatrato ni Miss Monroe ang kanyang sarili bilang kanyang hipag. Si Miss Monroe ay medyo maganda at may magandang background sa pamilya. Maganda rin ang personality niya, pero playboy si Jamie, kaya malamang hindi siya madaling magpakasal.